Morning! Ilang pasyente, girl? Nagtanong ka pa. As usual, full house pa rin. Sino bang OIC ngayong umaga? Si Ma'am Ursula lang naman. Shit, I don't get her. Para siyang kontrabida lang. Sinabi mo pa. At ang meal of the day ay... Longganisa! Ay nako, toxic na naman ako for sure ngayon. Tatakbakan na naman ako dun sa admission. Bakit? Hindi ka ba bibili sa kanya? Ay nako, girl. Alam mo namang purgam-purga na ako sa longganisa ni Ursula, no? Si Sir Ed nga, tinulugan kami kagabi. Ako nang kumuha ng mga meds sa pharmacy. Ako ba kumuha ng mga linen sa baba? Hay nako, girl. RN Hills nga tayo. Wala naman tayong pinagkaiba sa mga volunteers na yan. Dapat atang palitan natin ang meaning ng RN Hills. Registered nurses for hardcore exploitation with low sweldo. Oh, yakit naman ng mga ito. Parang kailan lang, bago pa lang tayo nag-duty. Oo nga, no? Ayan, no? Ayan yung insurance mo nung isinali ka ni Dr. Santos sa Santa Cruzan. Oo nga, nakakahiya nga nun eh. Hindi ko namang akalain kasama pala sa job description ng pagiging nurse ang isang beauty queen. Okay lang yun. Mas mabuti nga yung hindi na tayo nag-scrubs ng mga linens nun eh. Ang alam ko, bed making lang yung kasama sa funda at hindi bed scrubbing. Teka nga pala, bakit ka nagbabakanta ng locker? Naibig ka na ba ni Big Brother? Haha, hindi ko naman alam na bawal palang magtanong sa admin tungkol sa meal allowance natin eh. So, were you fired? Nag-resign ako. Inunahan ko na sila. Hindi ba breach of contract yun? Paano yung mga ibang pumirma? Ayun, naglabasan ng tunay na ugali. May mga balimbing. May mga umiyak. Sa harap mismo ng I'm admin? sorry. May mga nag-iwan sa ere. Yung iba hindi na nga pumasok eh. At meron din ibang mukhang mapagbubuntungan ng galit. Ingat ka! Yan naman ang hirap sa'yo eh. Di ba sinabihan na kita? Walang mangyayari dyan. Tsaka in the first place, sino ba naman nagsabi sa'yo na magreklamo ka sa admin? Ayan, nandamay ka patuloy ng iba. Lahat ng pumirma sa petition letter tungkol sa meal allowance at sa certificate of employment, alam kung anong ginawa nila. Sigurado ka ba dyan? O baka naman pinilit mo lang sila? Isipin mo nga, 400 tayo. Mag-aanim na buwan na. Ni isa sa atin, wala man lang natanggap na lecheng meal allowance na yan. Hindi naman sila katulad mo eh. Walang pakialam. Ako? Walang pakialam? Oo. Di ba may plantilla ka na? Kaya wala ka ng pakialam sa iba. Yung sa akin lang naman, saan kayo napupunta yung budget? Below minimum na ang sahod natin, tapos pagdadamutan pa tayo ng benefits? Eh ano bang ina-expect mo? Eh nasa service profession lang naman tayo. Lang? Nilalang mo lang ang propesyon natin? 4 na taon tayo nag-aral. May mga lisensya tayo. Service lang ba ang rason nila para hindi tayo swelduhan ng maayos? Sana kung ganun, gawin na lang nilang volunteer lahat ng mga public servants. Daig pa natin ang mga alila eh. Maya, nung nagsimula tayo dito 6 months ago, alam mo kung anong pinasok mo. Less than minimum wage. Delayed ng 3 buwan ng sweldo. At kung sasobra yung oras natin sa duty, walang bayad yun. Lang yan naman, Jane. Tanggap ko naman lahat ng yun ah. Ang hindi ko lang kayang sikmurahin is overwork na tayo, underpaid, tapos kung tratuhin tayo, parang hindi tayo professionals. Kung sa tuwing nagtatrabaho ako, nagsi-straight duty, feeling ko parang nirape ako sa sobrang pagod. Tapos yung mga seniors natin, natutulog sa station nila. Makatarungan ba yun? Eh ano ba sa tingin mo kung bakit tayo nandito? Bakit ka ba nag-nursing? Hindi ba para makapag-abroad? Kaya nga lahat tayo dito, nagtitiis sa maliit na sweldo, sa pagdo-double shift, sa paglinis ng mga linen, maghugas ng puwet ng pasyente, para makaalis ng Pilipinas, para guminhawa ang buhay. Hindi lahat ng nurses sa Pilipinas ay gustong umalis ng bansa. You have to admit it, Maya. Mas marami talagang nag-nursing para makapag-abroad. Kung mabibigyan lang ng tamang sweldo at benefits ang mga nurses dito, hindi lahat iiwan ng kanilang mga pamilya. Naiintindihan ko naman yun. Hindi. Hindi mo naiintindihan eh. Kaya lang naman walang nangyayari sa atin dito dahil walang may naglakas ng loob na ipaglaban ng ating mga sarili. Nung pinalitan nila yung kontrata pagkatapos ng 3 buwan natin dito,
Ni isa sa atin, wala man lang nagtanong kung bakit naging hamak na volunteers na lamang tayo. Ang hirap kasi sa'yo, hindi ka natatakot matanggal. Napaka-confrontational mo kasi eh. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa tapang at hindi lahat ng tao kasing tapang mo. Eh bakit ba mas kinakampihan mo pa ang mga admin? Sino bang backer mo doon? Hindi ka ba nalulungkot na halos lahat ng kasabayan mo dito matatanggal? Mas nanaisin mo pa bang maiwan na lang dito? Mag-isa at takot? Hindi ako natatakot. Iba lang ang way ko. And as if I have a choice, Maya. Hindi ako pwedeng matanggal dito. Walang choice? Bakit? Kami ba meron? Bakit ba kailangan nating matakot? Ano tayo? Mga hostage na hindi makapagsalita? Sunod-sunuran sa admin dahil sa takot na hindi tayo makakuha ng lecheng certificate of employment na yan? Ano bang pakinabang ng certificate of deployment na pinalit sa kontrata natin? Dahil ba yun sa trabahong ginawa natin? No thanks. O, ayan. Sinusoli ko na yung stat mo. Mukhang wala na rin akong paggagamitan yan. Maraming salamat, ha? Sorry ha, hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Okay lang yun. Ako rin naman eh. Pagod na rin ako. Hindi lang ikaw ang pagod. Uy, galingan mo ah. Sana maging maayos na rin ang lahat at ma-regular ka na. Tutal, may backer ka naman. Leche ka? Eh ikaw, anong gagawin mo? Hindi ko nga alam eh. Siguro magme-medrep na lang ako or magko-call center. Maganda naman ako, di ba? Asa. Uy, muna na ako ah. Sige, Ingat ka. ingat ka din. Bye-bye. Bye.